nung eleksyon, excited tayo. Kasi alam ng ating Pangulo ang mga kasagutan sa mga problema. Yung mga kasagutan na siyang inaral-aral niya nung kampanya ay tila nakalimutan na. Alam naman niya yung kasagutan dito sa ating mga problema sa agrikultura, kailangan imbestigahan ang mga kawani sa Department of Agriculture. So sinasabi ni Pangulong Duterte, uy, magtrabaho ka naman. Ano po yung mga distractions? Hala, kagabi. Kagabi ba yun? O nung isang gabi, may cancer. So may Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Ngayon, naalala ninyo, diba, nung eleksyon, excited tayo. Kasi alam ng ating Pangulo ang mga kasagutan sa mga problema. Mukhang magagaling naman po ang nagturo sa kanya kung ano ang sasagutin. Thank you kay Ma'am Chicken Adobo. Unfortunately, thank you kay GM at kay Ma'am Valerie. Unfortunately, yung mga kasagutan na siyang inaral-aral niya nung kampanya ay tila nakalimutan na. Alam naman niya yung kasagutan dito sa ating mga problema sa agrikultura, kailangan imbestigahan ang mga kawani sa Department of Agriculture kung bakit hanggang ngayon, in spite of the programs na nakalaan para doon sa sa mga tulong sa abono, tulong sa pag-uutang, tulong sa similya, kung ano-ano pa. Lahat yun may programa na. Pero kung meron mang magsasaka na hindi pa ito nararamdaman, may problema sa distribution system ng Department of Agriculture mismo. So dapat yun pa lang iniimbestigahan na ni boss, hindi naman niya ginawa. May problema dun sa cold storage at saka sa yun ang dapat pinagtuunan po ng pansin. Gayon pa man, hanggang ngayon ay wala pa rin. Anong gagawin natin sa ganyang presidente? So, dating Pangulong Duterte ay nagbigay ng press conference. At ang sinabi niya, alam mo, hindi naman talaga kami interesado na patalsikin ka sa pwesto. I'm paraphrasing here. Hindi naman namin gusto na nalal ka ng taong bayan. Magtrabaho ka naman. At yun para sa akin ang pinaka-concise na sinabi ng Pangulong Duterte, pinaka-concise na characterization kung ano ang problema nitong administrasyon na ito. Napaka-distracted nila. Alam mo kung saan? Unang-una sa charter change, sa pagpapahaba ng kanilang termino. Talk about distractions, di ba? So sinasabi ni Pangulong Duterte, uy, magtrabaho ka naman. Ano po yung mga distractions? Hala, kagabi. Kagabi ba yun? O nung isang gabi, may cancer. So may concert. Para daw ito sa mga healthcare workers. Uy, masaya naman ako na pinagtutuunan nila ng pansin yung ating magigiting na mga healthcare workers. Gayon pa man. Ilan po ang healthcare workers na nandun? Kailangan natin tanungin ito. Ilan ang healthcare workers sa Pilipinas? Lahat po ba sila nakanood? Para sa kanila pala ito. Paano natin napili kung sino sa kanila yung manonood? Ay, unang-una, nandun ba sila? At kung andun sila, paano nga napili yung iilan na nandun? Di naman kalakihan ang venue ng Malacanang, di ba? At ang tanong ko, teka muna, bakit sa Malacanang ginagawa? Bakit hindi, sa CCP? Bakit hindi sa Ang dali lang po. Bakit hindi sa sa ibang malalaking teatro? Bakit hindi sa arena? Bakit hindi sa MOA? Bakit dun sila sa Malacanang protektado ang mga manonood, lalong-lalo na yung mga nakaupo dun sa harap na harapan talaga. Yung mga nakakanta, yung mga kinantahan na Be My First Lady, mga ganyan. Para kanino ba talaga yung concert na yon? Sino ba ang nag-enjoy? Ang mga healthcare workers ba natin nabayaran na ng buong buo, yung pakulangan pa dun sa hindi binabayaran during COVID? Aba, kung hindi po ninyo napansin yan,
at hindi pa yan napupuno, hindi ba dapat inuna yon bago nyo ipinag-concert? So ano pa? Yan. Hindi ba mas maigi sana? Taasan na lang natin ang sweldo yung mga public healthcare workers natin. O hindi kaya mas maigi na pagtuunan natin ng pansin yung mga nurses natin na napipilitan magbigay ng libreng serbisyo. Nagbabayad pa nga sila para sa experience, pero maiiwan din naman nila tayo. Unang-una, dun sa magbabayad sila para magtrabaho, malaking kalapastanganan na ng hustisya. May ginawa ba? Umigi ba yung kanilang lagay? Umigi ba ang kondisyon ng pagtatrabaho? Umigi ba ang kanilang mga sweldo? Concert for healthcare workers. Naibsan ba kahit sandali ang kanilang lungkot? At ilan po ang naibsan na ganyan? Parang, di ba? Paano hindi po kayo mababati niyan? Paano hindi mapapansin ng taong bayan na tila wala kayong ginagawa? At pinapakita nyo pa na enjoy sila. Habang ang buong bayan naghihirap. Dahil araw-araw nagtataasan ng presyo. O sige, hindi naman araw-araw. Pero yan na, lumalabas naman po ang statistics. Suportado naman po ito. At napansin din po ito ng Bangko Sentral. In fact, di ba, ilang beses ko nang inulit, sabi ng Bangko Sentral, ang inflation dito sa Pilipinas, food-driven. O, paano yan? Okay, samantala naman, pagpasensyahan niyo po ako at magpapasalamat po uli ako. Maraming salamat po kay Chicken Adobo, kay Cha, kay Mer, kay Jing, kay Mer uli, ilang beses, kay Juan Solo, kay Henry Se, ayun. Sabi ni Edward, bakit kayo? Buwan-buwan may maisog rally kayo, di ba party-party lang yon? Talaga? Hindi mo alam na every time po lumalabas kami, ay may pinagbabayaran kami dyan. Sagot namin aming pamasahe kahit saan sa Pilipinas. Sagot namin yung oras namin. Nawawalan kami ng panahon para magtrabaho, para pumunta dyan. So sasabihin niyo sa akin na party-party yon? Pangalawa, hindi niyo ba alam? Katulad ni Attorney Glenn Chong, one way or another, ino-oppress kami pag nagpapakita kami sa maisog rally. Nung sa unang-una pa lang nagpakita ako sa SMNI rally, doon nga po natanggalan na ako ng trabaho, di ba? Buti na lang may profesyon ako. Pero, ginagantihan po kami one way or another. Sa tingin nyo ba, gagawin namin ito nang wala man lang kasamang konting malasakit? We don't do this for fun, sir, although sometimes you find fun anyway. But we do this kasi mahal namin ang bayan. Ikaw, anong ginagawa mo para sa iyong bayan? Andito ka para magbatikos ng kapwa kababayan mo? Hindi ko nga kayo binabatikos ng personalan pero kayo, anong akusasyon ninyo na nagpa-party kami every month in spite of the fact that the First Lady continues to oppress me? Continues to oppress yung mga kasamahan ko? Nakailan bang disbarment cases ni Glenn Chong? Nakailang beses ng si Attorney Vic nga maswerte dahil hindi siya nagsasalita tungkol sa mga ginagawa sa kanya. Si Attorney Harry, alam po natin, doors have slammed in our faces. We already have lost opportunities because we have chosen to do this. So don't try to bullshit your way into this. Don't try to turn things around. Kami po, ino-oppress kami. Pinagbabayaran namin itong karapatan namin magsalita at magpahayag. Pero your characterization na ito ay party-party is just a cheap way of trying to distract us from the real party dudes. Sino yung party dudes? Ayun, nagpa-party, nagpa-concert sa Malacanang. Sino ba ang kinantahan? Sila. Sino ba ang na-entertain? Sila. Ilan mga healthcare workers nag-benefit doon? Wala. Ilang beses ba nilang tinaasan ang sweldo ng mga healthcare workers na nasa gobyerno? Ilan? Nakaisa ba during the whole time of the Marcos administration? 'Di ba kahit minsan wala pa rin? At in fact, ang tagal-tagal bago nabayaran yung mga ilang kakulangan nila.
So pupunta ka dito at sasabihin ninyo kami yung nagpa-party. Aba, lalo mo lang po na-highlight yung party-party ng presidente. Thank you kay Henry Se. Ma'am Michelle says, dapat sa maging matapat ng Pangulo para may kalalagyan na kayo na kontra sa kanya. Dapat sa Ma'am Michelle naman, try to string a coherent sentence together. So what she's trying to say is, dapat maging matapang ang presidente para may kalalagyan daw kami. Aba, ano akala mo, we haven't been paying for this right to speak out? Ano sa tingin ninyo? Diba? What? Ano yung benefit namin dito? Pero kayo yung galit. Wala kaming benefit dito except the protection of the rights of every single Filipino. Not just to speak, not just to gather, not just to associate with each other, but also to correct the problems of this government, to correct their failures. But of course, you don't appreciate that because you're paid not to appreciate it. I understand. Mahirap po ang buhay talaga. Pero yung sinasabi ninyo para may kalalagyan kami na kontra sa kanya, that violates almost every dictum of the Constitution. Saan po kayo natuto ng sense of justice ninyo? Itong Pangulo na ito o ang kanyang unang ginang? Para sa inyo, ang criticism is something to be punished? Galingan nyo dyan, ha? Because now you lose every right to criticize former President Duterte and call him verdugo and call him all these other things. Because what you're saying this president ought to be doing is exactly what you criticize the former president for. Caught you in your trap.